Welcome back po sa aming channel. Ang California ay maunlad sa ekonomiya na may dalawang pangunahing rehiyon ng ekonomiya, ang San Francisco Bay Area at ang Greater Los Angeles Area. May isang lungsod na tinatawag na South Lake Tahoe na matatagpuan 250 kilometro mula sa San Francisco. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang lungsod na ito ay matatagpuan sa timog ng Lake Tahoe. Ayon sa 2010 US Census, ang lungsod ay may populasyon na 2,100 at 43 lamang. Ang mga nakapaligid na komunidad ay kilala noon sa kanilang mataas na antas ng kaligtasan at ang kwento ngayon ay naganap dito. Si JC Dugard ay isang matalino at magandang batang babae. Kahit na siya ay nakatira sa isang blended family, masaya ang kanyang buhay. Mahal na mahal siya ng kanyang ina at stepfather. Sa simula, nakatira sila sa Arcadia, isang bayan malapit sa Los Angeles. Ngunit lumipat ang kanyang mga magulang sa isang maliit na bayan na tinatawag na Mears malapit sa South Lake Tahoe sa California upang makahanap ng mas ligtas na komunidad para sa kanilang anak. Noong Hunyo 10, 1971, isang araw na hindi malilimutan para sa 11 taong gulang na si JC. Maagang pumunta sa trabaho ang ina ni JC na si Terry Probin. Suot ang kanyang paboritong pink na damit. Si JC ay naglakad mag-isa papunta sa karaniwang hintuan ng school bus. Sa daan, isang kulay abong kotse ang dumiretso sa kanya at ibinaba ang bintana. Akala ni JC na nagtatanong sila ng direksyon, kaya lumapit siya sa kotse, ngunit sa halip na tanong, siya ay tinamaan ng stun gun. Pagkatapos niyang mawala ng malay, mabilis siyang isinakay ng isang babae sa kotse. Ang bahay ni JC ay hindi kalayuan, at ang kanyang amay na si Carl Probin ay nasaksihan ng eksena ng kanilang anak na hinihila papunta sa kotse. Agad siyang sumakay ng bisikleta upang habulin ang kotse, ngunit hindi niya ito nahabol at hindi rin niya malinaw na nakita ang plaka ng kotse. Ang alam lamang niya ay may 2 tao sa loob at ang isa sa kanila ay babae. Bukod dito, ilang kaklase ni JC ang nakasaksi rin sa pagdukot mula sa malayo. Bagaman hindi nila malinaw na nakita ang dumukot, nakita nila na isang babae ang humila kay JC papunta sa kotse. Agad na tumawag sa pulis si Carl. Mabilis ang naging tugon ng pulisya ng US sa pagkakataong ito. Sa loob ng ilang oras, paulit-ulit na ibinalita ng lokal na media ang balita ng pagdukot kay JC at nanawagan sa publiko na maging mapagmatyag. Umaasa silang maililigtas si JC sa tulong ng publiko sa lalong madaling panahon dahil habang tumatagal ang pagdukot, mas lumalaki ang panganib sa kanyang buhay. Nag-deploy ang pulisya ng maraming opisyal upang maghanap, kasama ang helicopter at mga asong pulis, at maraming voluntaryo ang sumali sa search team. Sa kasamaang palad, walang natagpo ang mga bakas na may kaugnayan kay JC. Batay sa mga paglalarawan mula sa mga kaklase at amain ni JC, nag-sketch ang pulisya ng isang portrait ng babaeng suspect. Subalit dahil sa layo, hindi matiyak ang kasiguraduhan ng portrait. Ang parehong pagsubaybay sa dumukot at masusing paghahanap ay walang naging resulta. Labis na nagdadalamhati ang ina ni JC. Ang bayan at ang mga nakapaligid na lugar ay napuno ng mga poster ng nawawalang si JC. Ang mga pink na laso ay nagkalat sa bayan dahil pink ang paboritong kulay ni JC. Sa kabila ng mga pagsisikap ng komunidad, lumipas ang mga linggo na walang balita tungkol sa kanya. Upang palawakin ang mga pagsisikap sa paghahanap, nagtatag ang ina ni JC ng isang grupo na tinawag na JC's Hope. Di nagtagal, ang mga item tulad ng t-shirts, jackets, posters, at mga notice ng nawawalang tao na may larawan ni JC ay malawakang ipinamahagi. Mayroon pang isang kanta na inialay kay JC mula sa isang mga awit. Ang National Center for Missing and Exploited Children ay nakilahok din, nag-alok ng malalaking gantimpala at hinihikayat ang publiko na magbigay ng mga impormasyon. Ang kaso ng pagdukot kay JC ay nakakuha ng national attention, nagpasiklab ng mga talakayan sa buong bansa, at maging sa sikat na palabas sa TV na America's Most Wanted. Sa kabila ng malawakang pagsisikap, hindi pa rin natagpuan si JC na nag-udyok sa mga awtoridad na isaalang-alang kung ang salarin ay isang taong kilala niya. Ang unang pinaghinalaan ay ang amain ni JC na si Carl dahil siya ang pinakadirektang saksi.
Sinabi niya na isang babae ang humila kay JC papunta sa isang kulay abong kotse. Kung siya ang gumawa ng krimen, makatuwiran na hindi makahanap ng anumang ebidensya ang pulisya dahil nagbigay siya ng maling impormasyon. Bukod dito, tila hindi gusto ni JC si Carl. Dahil sa mga pagsusuring ito, talagang mukhang kahina-hinala si Carl. Sa harap ng mga hinala ng pulisya, pakiramdam ni Carl na wala siyang magawa. Sumailalim siya sa isang lie detector test sa istasyon ng pulisya at matagumpay itong naipasa. Dahil walang ibang mahalagang ebidensya na natagpuan, siya ay pinalaya rin. Ang pangalawang pinaghinalaan ay ang tunay na ama ni JC na si Ken Slayton. Marahil ay nais niyang manirahan ang kanyang anak na babae sa kanya, kaya't gumamit siya ng hindi pangkaraniwang paraan ng pagdukot upang makamit ito. Gayunpaman, sa pagsisiyasat natuklasan na wala siyang ideya na mayroon siyang anak na babae. Lumabas na nagkaroon siya ng relasyon kay Terry, ang ina ni JC, at nang maghiwalay sila, hindi sinabi ni Terry na siya ay buntis. Dahil walang mga suspek o pahiwatig sa kinaroroonan ni JC, ang kaso ay natigil. Habang lumilipas ang panahon, tila natabunan ang kanyang kaso at nag-isip ang mga tao na maaaring patay na si JC. Marahil ay iniwan sa kagubatan. Sa kabila ng mga kaisipang ito, hindi sumuko si Terry. Matibay ang kanyang paniniwala na buhay pa ang kanyang anak na babae at naghihintay na mailigtas. Ang mga notice ng nawawalang tao tungkol kay JC ay naipamahagi na sa mahigit 1,000,000 kopya. Sa paglipas ng panahon, ginamit pa ng mga tao ang mga computer upang gayahin kung ano ang magiging hitsura niya habang siya ay lumalaki. Gayunpaman, tila naglaho si JC na parang bula na walang bakas. Pero nasaan kaya siya? Sa katunayan, tama ang ina ni JC na si Terry sa kanyang pakiramdam na buhay pa si JC. Balikan natin ang araw ng insidente. Si JC ay nagkamalay ng ilang beses matapos siyang hilahin papunta sa kotse. Mahina niyang narinig ang pag-uusap ng isang lalaki at isang babae. "Oh my, nagawa natin ito at nakatakas tayo. Hindi ka panipaniwala." Nang siya ay ganap na nagising, natagpuan niya ang sarili na 100 at 80 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan sa Antioch, at ang mundo niya ay ganap na nagbago. Si JC ay ikinulong sa isang magulo at sira-sirang bakuran. Ang bakuran ng bahay na ito ay medyo malawak. Napapalibutan ng kahoy na bakod na tinakpan ng mga plastic na sheet at puno ng mga lumang bagay at basura. Ito ay malinaw na isang abandonadong bakuran na walang nag-aalaga. Si JC ay nagpupumilit na mabuhay sa maruming at magulong kapaligiran na ito. Ang mga dumukot sa kanya ay baliw na mag-asawa. Ang lalaki na nagngangalang Philip Garrido at ang babae na si Nancy Garrido. Si Philip ay isang habitual offender, isang rehistradong sex offender na may maraming nakaraang kasalanan. Ipinanganak siya sa California noong 1951 at matapos huminto sa pag-aaral sa high school sa edad na 21, gumamit siya ng droga upang abusuhin ang isang 14 na taong gulang na babae. Bagaman siya ay nahuli, hindi pinayagan ng pamilya ng babae na tumayo sa witness stand ang kanilang anak na nagbigay daan kay Philip na makatakas sa pag-uusig. Nagkaroon ng maikling kasal si Philip kung saan inakusahan siya ng kanyang asawa ng domestic violence at humingi ng diborsyo. Sa puntong iyon, sinubukan ni Philip na dukutin ang kanyang asawa. Ngunit sa tulong ng batas, sila ay nagtagumpay na magdiborsyo noong 1976. Sa edad na 25, dinukot ni Philip ang isang 25 taong gulang na babae na si Catherine Calloway malapit sa South Lake Tahoe. Ikinulong siya sa isang bodega at isinagawa ang mga sadistikong gawain sa loob ng mahigit 5 oras. Isang nagpapatrolyang pulis ang nakapansin ng isang kotse na nakaparada sa labas ng bodega. Nakita itong kahina-hinala at sa pag-iimbestiga, nahuli niya si Philip sa akto. Dahil hindi niya maipagtanggol ang sarili laban sa testimonya ni Catherine, siya ay nahatulan ng 50 taon sa bilangguan. Habang nakakulong si Philip, binisita ni Nancy ang bilangguan upang dalawin ang kanyang tiyuhin. Hindi mo aakalain ang sumunod na nangyari. Nagustuhan niya si Philip at naging magkasintahan sila. Mahirap maintindihan ang pag-iisip ni Nancy
kung paano siya nahulog sa isang rapist na nagsisilbi ng 50 taong sentensya. Ano kaya ang iniisip niya? Sa madaling salita, noong Oktubre 5, 1981, si Nancy at Philip ay milagrosong nagpakasal sa bilangguan. Noong Agosto 26, 1988, matapos ang 11 taon sa bilangguan, pinayagan si Philip na makalaya sa parol dahil sa kanyang magandang asal. Gayunpaman, sa panahon ng parol, siya ay nasa ilalim ng pagmamatiyag, suot ang isang electronic ankle monitor. Ang lokal na departamento ng prosekusyon ay nagsagawa rin ng regular na pagbisita upang maiwasan siyang muling gumawa ng ilegal na gawain. Sa kabila ng pagmamatiyag, hindi nagpakita ng pagsisisi si Philip at determinado pa rin siyang gumawa ng krimen. Tungkol naman sa kanyang asawa na si Nancy, tulad ng nabanggit kanina, iba ang kanyang pag-iisip kumpara sa karaniwang tao. Sa harap ng kagustuhan ng kanyang asawa na muling gumawa ng krimen, sa halip na pigilan siya, nais niyang makilahok. Nagkasundo silang mag-asawa at nagmaneho hanggang sa matagpuan nila si JC na nag-iisa. Walang pag-aalinlangan, kumilos sila at ikinulong si JC sa isang soundproof na shed sa likod ng bahay. Ang shed na ito ay isang recording studio na itinayo ni Philip kaya kahit sumigaw si JC, walang makakarinig. Sa unang mga araw ng pagkakakulong, hindi siya binigyan ng pagkain ni Philip, kaya't si JC ay nagtiis sa maruming barong-barong. Ilang araw ang lumipas, nagdala ng pagkain si Philip at pinalaan si JC na huwag gumawa ng ingay at huwag lumabas ng shed. Sinabi ni Philip na hindi na siya gusto ng kanyang mga magulang at siya ay walang tahanan. Sinabi rin ni Philip na may mga aso sa labas na handang lapain siya kung susubukan niyang tumakas. Sa takot, pinili ni JC na manatili sa loob kahit na siya ay nakakulong at hindi makakatakas. Kinailangan niyang magtiis sa barong-barong na walang banyo gamit ang isang plastik na balde bilang palikuran. Hindi pinayagan ni Philip na magsulat o magbasa si JC, pati na rin ang pagbanggit ng kanyang sariling pangalan. Binigyan nila si JC ng pekeng pangalan na Alisa at ang tanging taong nakikita niya ay ang dumukot sa kanya. Kalaunan, nagdala si Philip ng telebisyon, ngunit pinapanood lamang si JC ng shopping channel. Dahil natatakot siyang makita ni JC ang balita tungkol sa paghahanap sa kanya. 1 buwan at kalahati ang lumipas, inilipat si JC sa mas malaking silid na may mas komportableng kama. 7 buwan ang lumipas bago niya nakilala ang pangalawang tao, si Nancy. Nagdala si Nancy ng stuffed toy, tsokolate, at gatas at nagkunwaring humihingi ng tawad kay JC. Sa katotohanan, sinusubukan nilang maglaro ng good cop bad cop upang mas makontrol si JC. Matapos ang halos 3 taon, pinayagan si JC na magkaroon ng oras na hindi nakatali. Noong Abril 3, 1994, biglang nagdala si Philip ng mainit na lutong pagkain kay JC, ang unang pagkakataon mula nang siya ay makulong na nakatikim siya ng sariwang lutong pagkain, bukod sa junk food. Ngunit hindi dahil nagbago ang puso ni Philip, kundi dahil buntis si JC sa edad na 13. Hindi dinala ni Philip si JC sa ospital, sa halip. Pinapanood niya si JC ng mga balita tungkol sa pagbubuntis at panganganak upang matutunan niya kung ano ang mga dapat gawin. Noong Agosto 18, 1994, nanganak si JC ng kanyang anak na babae at sa wakas ay bumalik ang ngiti sa kanyang mukha dahil mayroon na siyang kasama. Inalagaan niya ng mabuti ang kanyang anak gamit ang mga kaalaman na natutunan niya mula sa telebisyon. Lumabas siya at nakita ko siya. Siya ay maganda. Pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa, may kasama na ako at alam kong hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko gagawin iyon, pero nagawa ko. Noong 1997, muling nanganak si JC ng kanyang pangalawang anak na babae. Para magkaroon ng mas maraming espasyo para sa 2 bata, nagtayo si Philip ng malaking tent sa likod ng bahay. Pinayagan si JC na lumabas ng kanyang silid at dalhin ang mga bata sa tent. Bagaman parehong anak ni JC ang mga bata, iginiit ni Philip na tawagin ng mga bata si Nancy na kanilang ina, habang si JC ay itinuturing lamang na kanilang nakatatandang kapatid. Ginawa nila ito upang malinlang ang investigasyon ng pulisya
habang lumalaki ang mga bata. Sa katunayan, sa kanilang paglaki, hindi natuklasan ng pulisya ang dalawang bata at inakala ng mga tagalabas na sila ay mga anak ni Nancy. Mabilis na lumipas ang panahon, dumating ang taong 2018 taon na ang lumipas mula nang dukutin si JC. Sa mga taon na iyon, hindi sumuko ang ina ni JC sa paghahanap. Matapos ang 18 taon ng impyerno, isang pag-asa ang lumitaw para kay JC. Noong Agosto 24, 2009, bumisita si Philip sa opisina ng FBI sa San Francisco at nag-iwan ng isang essay na naglalaman ng kanyang mga pananaw sa relihiyon at sexualidad. Nakasulat doon na kinikilala niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at sinasabing gumaling na ang kanyang tendency na gumawa ng krimen at maaari niyang tulungan ang iba na gumaling din. Hindi pa siya natapos doon. Dinala niya ang 2 anak na babae sa University of California, Berkeley, na may balak na mag-apply upang magbigay ng lecture tungkol sa relihiyon sa paaralan. Ang Departamento ng Pulisya ng paaralan ay malaki ang naging ambag sa kasong ito. Si Lisa Campbell, ang pinuno ng departamento, habang nakikipag-ugnayan kay Philip, ay nakaramdam ng kahina-hinala. Napansin niya ang kakaibang relasyon sa pagitan ni Philip at ng 2 batang babae na kasama niya. Ang mga bata ay nagpapakita ng takot kay Philip at tila palaging malungkot at parang limitado lamang ang bawat mga galaw. Ipinakita nila ang labis na pagsunod kay Philip. Naramdaman ni Lisa na may mali at sa pagiging maingat, nanatili siyang kalmado, pinarehistro si Philip ng kanyang pangalan at pinabalik siya kinabukasan. At sikretong nag-utos sa isang opisyal na simula ng investigasyon kay Philip. Sa pagsisiyasat, natuklasan na si Philip ay may kriminal na record at isang rehistradong sex offender na nasa parole pa rin. Nakipag-ugnayan si Lisa sa parole officer ni Philip upang alamin ang sitwasyon. Nang marinig ng opisyal na may 2 menor de edad na babae kasama si Philip, siya ay nabahala dahil sa mga nakaraang kasalanan ni Philip, siya ay ipinagbabawal na makisalamuha sa mga menor de edad. Agad na nagpadala ang parole department ng isang tao sa bahay ni Philip upang imbestigahan ang kanyang relasyon sa 2 bata. Subalit tanging ang kanyang asawang si Nancy at matandang ina ang natagpuan sa bahay, hindi ang 2 bata. Ipinaliwanag ni Philip na ang mga bata ay mga kamag-anak at may pahintulot mula sa kanilang mga magulang na dalhin sila sa campus. Ang mga investigador ay naging maingat at hiniling kay Philip na dalhin ang 2 bata at ang kanilang mga magulang sa parole department kinabukasan para sa pagpaparehistro. Noong Agosto 26, mayabang na dinala ni Philip sina Nancy, JC at ang kanyang 2 anak na babae sa parole department. Itinuro ni Philip si JC at sinabi na siya ay kanyang kamag-anak na si Alisa at ang 2 bata ay kanyang mga anak. Inamin ni JC na siya si Alisa at ang 2 bata ay kanyang mga anak. Sinabi pa niya na mabuting tao si Philip at mabuti ang trato sa kanya at sa mga bata. Ang 2 bata ay sumang-ayon, sinasabing mabait si Philip sa kanila at sa kanilang ina. Sa panlabas, tila tunay na nagbago si Philip at lahat ay tila ayon sa kanyang sinabi. Ngunit sa katotohanan, ang buong kwento ay maingat na pinlano ni Philip noong nakaraang gabi at inakala niyang maiisahan niya ang mga nasa departamento. Ang tusong si Philip ay naharap sa problema nang kailangang beripikahin ng mga investigador ang pagkakakilanlan ni JC. Isang issue ang lumitaw dahil si Alisa ay isang pekeng pagkakakilanlan lamang. Upang matuklasan ang katotohanan, ininterview ng mga investigador si JC at ang 2 bata ng hiwalay. Tumawag din sila ng pulis. Sa wakas, sa harap ng pulisya, nagkaroon ng lakas ng loob si JC at isiniwalat ang kanyang tunay na pangalan. Sinabi niyang siya si JC, ang parehong JC na dinukot 18 taon na ang nakalipas, at ang dumukot ay walang iba kundi si Philip. Sa lahat ng mga taong iyon, siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Philip, nakatira sa isang liblib na bakuran at hindi makakatakas. Nabigla ang mga opisyal sa narinig at agad na inaresto si Philip at ang kanyang asawang si Nancy. Nang matanggap ng ina ni JC na si Terry ang tawag mula sa pulisya, halos hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng 18 taon, hindi siya sumuko at sa wakas ay narinig niyang muli ang boses ng kanyang anak.
Hindi mapigilan ni JC ang pag-iyak habang yakap-yakap siya ng kanyang ina. Matagal siyang humagulhol ng iyak. Sa loob ng mahigit 10 taon, natatakot si JC na makalimutan ang itsura ng kanyang ina, kaya't palagi niyang inaalala ang kanyang mukha sa kanyang isipan. Nakakagaan ng loob na malaman na si JC at ang kanyang 2 anak na babae ay nasa mabuting kalusugan pa rin. Sa pagbabalik ni JC, labis na natuwa ang kanyang stepfather. Sa kabila ng pagtanggal ng pulisya sa kanya, na suspect sa pamamagitan ng lie detector tests at mga investigasyon, marami pa rin ang nagduda sa kanya sa loob ng mga taon, na naging sanhi ng matinding stress para sa kanya. Agad na dumating ang pulisya sa lugar kung saan ikinulong si JC, na nasa loob lamang ng mahigit 2 oras na biyahe mula sa bahay ni JC. Ngunit walang naghanap sa lugar na iyon sa loob ng 18 taon. Pagpasok sa bakuran ng bahay, hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanilang nakita. Napakasama ng kondisyon ng lugar. Ang buong bakuran ay may 2 shed na may 2 tent at maraming tambak na basura. May isang kulay abong kotse na nakaparada sa bakuran, ang parehong kotse na ginamit sa pagdukot. Ang tirahan ni JC ay napaka-basic at magulo. Mahirap isipin na ginugol niya ang 18 taon sa ganitong kapaligiran at inaalagaan ang 2 anak na babae mag-isa. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay sina Philip at ang kanyang asawang si Nancy. Agad na sinampahan ng kaso sina Philip at Nancy ng pagdukot at ilegal na pagkulong. Sa simula, hindi inamin ni Philip ang kanyang kasalanan, ngunit sa harap ng napakaraming ebidensya, sa huli ay umamin siya. Noong Hunyo 2011, alinsunod sa batas ng estado. Si Philip ay hinatulan ng 431 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong, habang si Nancy ay hinatulan ng 36 na taon hanggang habambuhay na pagkakakulong. Hindi natapos ang kaso doon. Maraming tao ang kailangang malaman na ang dumukot kay JC na si Philip ay isang registered criminal. Bagaman nasa parol, siya ay nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa ng gobyerno ng estado. Ang mga parole officers ay regular na bumibisita at ayon sa opisyal na talaan, 60 beses na pumasok ang mga investigador sa bahay ni Philip matapos dukutin si JC. Ngunit wala sa mga pagbisitang iyon ang nakatuklas kay JC sa bakuran na tila hindi ka panipaniwala. Bukod pa rito, hindi man lang itinuring ng pulisya si Philip bilang suspect. Ang bahay ni Philip ay nasa loob lamang ng mahigit 2 oras na biyahe mula sa bahay ni JC at noong 1976, dinukot ni Philip ang isang babae malapit sa South Tahoe Lake kung saan nakatira si JC. Sa kabila ng maraming nagkataong pahiwatig, hindi pinansin ng pulisya ang lahat ng ito. Mayroon pang mas hindi katanggap-tanggap na mga aksyon na nagdulot ng pagkabigo ng pulisya na mailigtas sana si JC. Noong 2002, nakatanggap ang fire department ng ulat na may batang nasugatan mula sa bahay ni Philip habang lumalangoy. Technically, wala namang anak si Philip, ngunit hindi ito iniulat ng fire department sa parole department at hindi rin nila inimbestigahan kung sino ang bata. Noong 2006, tumawag ang kapitbahay ni Philip upang iulat na may batang nakatira sa likod ng bahay ni Philip. Isang opisyal ang nakipag-usap kay Philip ng 30 minuto, ngunit hindi sinuri ang likod ng bahay. Hindi sapat na sabihin na ang iresponsable at pabayang kilos ng pulisya at mga ahensya ng gobyerno ang nagpanatili kay JC sa impyerno sa loob ng 18 taon. Noong Hulyo 2010, nagpasya ang gobyerno ng California na bigyan ng $20 milyong na kompensasyon si JC para sa kanyang mga taon ng pagkakakulong, pang-aabusong sexual, at mental at pisikal na paghihirap na dulot ng kapabayaan ng gobyerno. Ang lokal na opisina ng sheriff ay naglabas ng pampublikong pahayag na humihingi ng paumanhin kay JC. Ang pamilya ni JC ay nagsampa ng kaso laban sa gobyerno ng US na nagsasabing nilabag ni Philip ang mga kondisyon ng kanyang parol sa pamamagitan ng pag-inom ng alak at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, mga aksyon na dapat ay nagdulot ng pagkansela ng kanyang parol at pagbabalik sa bilangguan. Kung mahigpit na ipinatupad ng gobyerno ito, hindi sana nadukot si JC. Ngunit ang kaso ay ibinasura ng United States Court of Appeals
for the Ninth Circuit noong 2010. Itinatag ni JC ang JYC Foundation upang magbigay ng mga serbisyo para sa mga pamilyang nakaranas ng matinding trauma tulad ng sa kanya. Noong Hulyo 2011, batay sa kanyang personal na karanasan, inilathala ni JC ang isang nakakasakit na memoir na tinatawag na A Stolen Life. Ang libro ay naglalahad ng kanyang mahabang pagkakakulong sa kamay ni Philip matapos siyang dukutin at ang iba't ibang pagsisikap na ginawa niya para mabuhay. Puno ng luha, galit, tapang, at pagnanasa, ang librong ito ay nakakaantig at nakakalungkot. Ano ang kahulugan ng 18 taon ng pagkakakulong para sa isang batang 11 taong gulang? Ang matagal na kontrol at brainwashing ay nagdulot ng mga isyu sa tiwala at nagpahirap sa kanya na lumabas sa kanyang shell. Kahit na tila maliit ang pag-asa na mailigtas, nanatili siyang matatag at hindi sumuko, na nagpanatili sa kanya sa loob ng mga taon. Pagkatapos bumalik sa pamilya, sa kabila ng mahirap na panahon, mabilis na nakabangon si JC mula sa anino at masayang nakipag-reunite sa pamilya sa tulong ng mga mahal sa buhay at therapist. Siya rin ay dedikado sa pagsuporta sa ibang mga kababaihan na nadukot at inabuso sa sexual, tinutulungan silang mabawi ang kanilang kumpiyansa. Noong Hulyo 2016, inilathala ni JC ang kanyang pangalawang libro na Freedom, My Book of Firsts. Sa librong ito, pangunahing tinatalakay ni JC ang kanyang buhay pagkatapos mailigtas at kung paano siya nakabawi. Umaasa siya na sa pamamagitan ng librong ito, matutulungan niya ang ilang mga survivor na may katulad na karanasan.